Naku, pinabot ko riot doon eh. Isang truck ang patay. Tinitinidor. Hinahagis siya sa truck na gano'n. Yung mga patay. Saka yung si Mike San Miguel, yung supplier ng komando, tinira ng ako sa yun. Yung ulo, pinagulong sa pasilyo. Pero nung akong pinatay sa Cavite, doon ako nasintensyahan sa Cavite ng 8-14. Tapos meron pa akong pinaril doon, hindi namatay, frustrated murder. Tay, magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon po naman. Marami akong kulungan na pasok. Hanggang Angeles, hanggang Olonga po, karating ako, Cavite, Manila Jail, San Juan, Caloocan, Malabon, Iwahig, Colonia. Yeah. Maabot ng mga 22. Lahat-lahat. 22. Lahat ng pagkakakulong ko Mula City Jail hanggang Bilibid. Hanggang Bilibid. 22. Sige, Sputnik. Sige, Sputnik. Ayan, nakabura sa Muntinlupa yan pagkabag dito ka. Pag bagong pasok ka, Bakit binuraan ka, Tay? obligado yun. Buburahin ang tatak mo. Pero, ano ka, yung talagang pangkat mo na yun, yung Sputnik. Okay. Kung saan ka makalalagay sa brigada. Meron ka diyang malinaw. Wala na. Kaya meron mga symbol na. Mga symbol na. Eh, ang unang-unang kong tatak Malabon, Sputnik, pero tinatakpan ko yan, Munti. Nung araw. Yun. Oo. Kasi pag bagong pasok ka, obligado buburahan ka. Kartitado ka ng Sputnik. Okay. Pero nung akong pinatay sa Cavite, doon ako nasintensyahan sa Cavite ng 8-14. Tapos meron pa akong pinaril doon, hindi namatay, frustrated murder. Nasintensyahan ako ng 2-8. Dito ako lumaki sa lugar namin na ito. Lakas ng mahirap. Dito ako pinanganak. Yung pamilya namin, Galvez. Panahon pa ng Kapon. Diyan alipas ang nanay ko rito. Tatay ko. Yan, lugar na yan nung araw. Rough road pa nung araw yan. Yung kalsada na yan. Pag mga dito ako lumaki. Tapos kung saan ako napunta, kami, ang nanay ko, Talibis Ispina, natira ng nakabiling bahay ng nanay ko. Kaya at pinagbili ng nanay ko yung bahay namin doon dahil sa akin. Dahil lagi ako nakakadena. Bakit ka nakakadena, Tay? Pag may vista, pag may hearing Caloocan, hearing kung saan lang, Valenzuela, kaya nahihiya magulang ko na ipinagbili na yung bahay namin. Nalipat kami Cavite. Pero double ko. Oo, marami na akong inultap. Buong Metro Manila, lakad ko, pera. So, hanggang sa namunti ako. Hindi ako nananalo rito. Sa ibang lugar ako tumatay. Ayaw mo mga amoy dito, Tay? Ayaw ko rito. Nahihiya ako dahil yung pamilya ko, nalalagay sa kahihiyan. Okay. Sa ibang lugar ako gumagawa ng kalokohan. Dating holdapper, pero mabait. Nakasutulungan ko pa nga yung mga ibang tao. Lalo pag sasalbahay sa sangandaan, paho, monumento, natutulungan ko pa sila. Yung ibang mga nasasalbahay sila. Paano klaseng tulong, Tay? Yung napaaway, na-hold up, naisnasan. Na ibabalik mo? Naipapasoli ko yun. Talaga? Oo. Tastig, Tay. Pwede ba ako nun, Ay, yung pinagtatanong ko lang kung anong oras nangyari. Diba? Kung anong oras nangyari. At kung sino standby, mababalot o kaya kung sino, o yung mga callboy na nagtatawag ng jeep, recover ko agad yun. Wow. Kasi nung nag-aaral ako, high school, third year high school ako, tumigil na ako, nagbisyo ako, natuto ko mag-opyo. Tapos mawala opyo, 1972, nung mga banisilimsing sa Second Avenue, puro syrup naman at saka drug ang lumabas. Tuloy-tuloy, ang bisyo ko. Hindi alam ng magulang ko yun. Dahil hindi na ako umuwi sa amin. Okay. Panahon ni Director Aleo Santos. Director ng New Bilibid Prison. New Bilibid Prison ng araw. Di ba? Panahon ng tirahan yun. Padlak pa Bilibid.
Hindi pa open forum yun, open house, kung tawagin. Di ba? Doon pag bagong pasok ka, doon talaga ituturo sa'yo, dapat mo malaman kung ano kalalagyan mo. Sa bilibid, kaya panahon ng tirahan nun, magulo pa bilibid ng araw. May mga pangkat na 12 pares, sila Boy Kamatis, sila Amado Buang, sila Tambuang, sila Tony Bruno, sila Junior Dillinger, mga kasama ko doon sa Muntinlupa. Hindi pa hati ang Muntinlupa noon. Yung mga 1970s na, hinati na Muntinlupa, ginawa ng Manila Boy Allied. Yung Allied, Bisaya yun. Bisaya. Yung Allied, Manila Boy. Ando ng Sputnik. Komando, bahala. Ang Allied, ando ng BCJ, BM, BSL, BC, 45. Noong araw. Naku, pinabot ko riot doon eh. Isang truck ang patay. Tinitinidor. Hinahagis siya sa truck na gano'n. Yung mga patay. Saka yung si Mike San Miguel, yung supplier ng komando, tinira ng kakosa ko yun. Yung ulo, pinagulong sa pasilyo. Supplier ng komando yun, si Mike San Miguel. Panahon nung siguro mga 80s. Sobrang dugo pala ng riot noon. Yung pag marinig mo yung sirena, sumisirena, may masinggan sa ibabaw mo si Lupa. Kaya dumapa ka si Peraltang Buang, alam mo ginawa nun, binaba yung bandila lang, yung watawat, binalo sa katawan. Kasi pag nakabalo yun, hindi ka naman matatamaan nun, kasi bandera niya nakabalo sa katawan mo. Sa bagay tayo, kasi pag nakabalo sa yung bandera, hindi ka pwede pa rin. Si Peraltang Buang yun. Yung iba yung Amadong Buang. Isa sa 12 pares yun. Mga nakasama nyo rin. Yung mga 22 komando naman, sila Boy Arangke, sila Longging, sila Blackjack, mga 22 komando yun. Buhay pa kaya sila tayo? Iba patay na. Marami ng kasabayan ko doon, patay na eh. Yung mga Batang Paco, Batang Tundo, Batang Marikina. Pag nagbosyo kayo Muntinlupa, yung pangalan mo nakasulat sa pader. Ginagalang ka nun. Nung araw wala pang commander, bosyo pa. Bosyo pa lang nung araw. Kailan na lang nauso yung commander, yung panahon ni Binaraw. Kaya doon magulang ka. Hindi pwede yung sobra tapang mo. Kailangan nakasandal ka sa pader. Ang matalas doon nung araw, malalapad. Nakatali rito. Yung tarima na, kung tawagin yung kikil doon, suklay. Saka yung lalari. Suklay kung tawagin sa Muntinlupa yun. Pagkarasaw. Alam mo ba yung Muntinlupa, yung pintuan ng yung selda ng brigada? Parang terso yung umiikot na ganun. Pagkalabas lahat ng tao. Kasi pangkat yun eh. Yung mga Bisaya, makita mo umuusok yung kalsada hanggang nagtatakbo na. Naglalabasan yung mga di matalas. Tirahan yun. Yung sirena yun. Pag sumirena, tirahan yun. Sa tingin mo tayo, saan nag-uugat yung kaguluhan yan, yung riot na yan? Ang mga preso na yung mga Alaskahan, gano'n, bulihan, gano'n. Di ba? Pero yung babae, wali-wala yun. Kasi, ang Bisaya, ano yan, ang Manila Boy, talagang Alaskador yan eh. Manila Boy, Alaskador talaga yan. Lahat ng mga Bisaya, talagang binubuli nila yan. Doon nag-uumpisa yun. Pero nung mga kababata, mga kabayan ko, yung mga tirador talaga. Ang Sputnik. Pero pag aras out, kailangan talaga gusto mong mabuhay, umulang ka, sandal ka sa pader. Kasi lalabas, sasabay ka ba sa mga gano'n. Di ba? Tama tayo. Ayaw mo lumaya. May bula ka sa ilong pag lumaya ka. Ano ba ang kwento ni Boy Kamatis tayo? Si Boy Kamatis, isa sa 12 pares. Kung baga sa parang siya nagdadala, pinuno ng pangkat ng 12 pares. Si Boy Kamatis, talagang lumubog siya nung nasasapawan siya ni Noli Patuga. Ako sa rin namin yun. Mas sumikat sa kanya si Noli Patuga, pinatira na kaya Cesar Laway. Patay si Noli. Ano yung pagkatao ni Kamatis doon? Batang Caloocan yun. Ang nanay nun, titinda sa palengke ng tao. Batang Tinabin yun.
Doon ka, pilido nun. Boy Kamatis talagang tirador yun. Hanggang sa nasira ulo nun, nabaliw. Doon matanda na siya, mga 80s, mga taong 1980s, na nalagay siya sa sa Bitay, sa 8. Sa 8. Doon, may sarili siyang Bartolina ron. Pag dumaan ka ron sa 8, solid ng Sputnik yun, yung Brigada 8 na yun. 8ABCD, 8ABC. Tapos 4 na brigada yun. Brigada ng Bita yun. Okay. Bakit naibiyahe ka na iwahig tayo? Nakakatira na ako ng Mayo 14. 14 noon, 14 years. Okay. Meron na akong kumagisalo, bibigyan ako ng palayana ako. Doon ako lumaya 1990 sa Central Sub-Colony. Ang unang bagis ako sa orientation. Sa orientation section, lahat kami bagito, nagaling mo ng lupa. Tapos doon na kami sa orientation, pero mga kakosa ko noon na sumalubong sa akin. Pinagluto ko ng pato, adobo. Yung palang pato na yun, sa Mayor de Mayores, Petty Officer, kay Islaw Gagamba. Sa 22 Komando yun, yung Islaw. Siyang Mayor de Mayores ng buong Central. Pinasulubong sa akin yung pato. Para pasulubong sa akin, mga kakosa ko. Putang na. Inkargado yun, yung kumatay ng pato. Sputnik din, si Jordan, Batang Olonga po. German, kakosa ko rin. Pasulubong sa akin yung pato. May nagchuchu. Di ba? Inkargado rin yata. Ayoko walang pangkat ng chuchu. Di ba? Inilusong si Jordan, yung inkargado na kakosa ko na nagpasalubong sa akin ng pato. Utan gabi, iniram namin yung BSS doon sa regional office ng Central. Itirahin nung kakosa ko si Islaw. Nakaupong ganun sa andyan ako nanonood din ako ng pelikula diba? Ang natulugan ko, diba? Sabi ko, bibigay na kagad si Islaw. Inilusong nga siya sa lusong inkargado yun diba? Ang ina niya, sabi ko, patay ka Islaw, sana naman, inawat mo. Kinuha ko yung matalas, ang haba ng matalas. Sa iwahig yan tayo? Ako sa iwahig ko sa Central, sa orientation. Tapos nakawat ko, kinuha ko yung mga matalas, mga kakosa ko. Diba? Kasalubong niya sa akin yun. Tapos siguro mga 1 linggo lang, ako nakakari doon sa orientation yun. Ginawa ko ni Islaw na chief inkargado. Kawawa yung mga Manila Boy doon, tinitira ng mga Bisaya Pagka yung tamad, gutom, putang pagkain doon, nakita mo, kunti lang Saka putang talagang yung masisyan. Sa almusal, sabaw lang ang ulam mo. Yung bagong na may sabaw lang. Gutom ang mga kolono ron. Pagdating yung trabaho ng kolono, gatay pa ng mga nipa yun. Kuko ng mga uwag. Yung panali sa nipa. Hirap ng trabaho ron. Gupi ang mga kolono ron. So, puro trabaho ang iwahig tayo? Oo, puro trabaho ron. Naging chief inkargado ko. Noong taon 1980s na. 80s. Tapos nainip na rin ako sa orientation. Nagpa-out ako. Na-out ako sa Maringan Gardening Project. Si Mr. Miranda. Natawid ko pa ng bundok. Utang sa gardening project na yun. Merong doon, chief section doon. Nainip din ako doon. Umabot ako ng mga 3 buwan. Nagpalipat ako, alam mo saan? Dinamo section. Alam ba yung Dinamo section? General Service section. Telepono, tubig. Ilaw. Nalipat ako roon. Siguro mga 1 buwan. Tamad ako. Hindi ako nag-apprentice, di ba? Pinuntahan ako ng chief section na si Mr. Gomez. Pinaturuan ako ng na telepono. Siguro mga 2 taon akong telephone operator. Doon sa UI, natuto ko. Yung aparato, kala mo jukebox, 120 butas yun. Kailangan malaman mo kung anong boses ng tao, yung mga number yun, 100 hanggang 120. Kung sino yung mga ron, pag ilaw ron. Pag sumagot ka, hello po ma'am, hello po sir, gano'n, mga empleyado yun. Puro meron nun. Tsaka yung mga section na may mga telepono. May gulo.
Chief encargado ka doon, tay? Chief encargado ako. Dahil maalta na ako noon, General Service Section sa Dinamo. Tay, ikaw ba naisip mo bang tumakas? Ay, hindi. Malaki na ang puhunan ko eh. Tatakas pa ako. Di ba? Nung nasa Muntika? Ay, hindi. Hindi rin. Pero nung ako nakasama ron, si Raymond Monteverde, Batang Caloocan din, komando. Tumakas doon. Kinumpare yung isang empleyado. Bigyan, kinakain. Di ba? Inabot sila ron. Ang taas ng bakod ng munting lupa eh. Di ba? Tapos yung magulang yung albar ko, si Raymond, walang baril, yung empleyado, nung tumalon. Nakakasama ko pa rin sa labas. No, kasama ko sa Gapos Gang yun. Nakakasama ko yun. Anong gapos kang, tay? Yung hold up pa ng bahay, mga malaking bahay, mayaman na bahay, Napasama- tatali mo lahat yung tao. Napasama ka ron, tay? Kasama ko sa Gapos Gang. Yung Celeste Gang nga, number 1 pa ako, nauna ako kay Vincent Marcelo. Yung taong 1979. Pa yung mga pumapasok ng bahay, tapos itatali nyo. Tatali tao. Tapos Pero din- hindi namin pinapatay. Tapos, ang gagawin nyo sa bahay? Haluin mo. Tapos siya pa aminin mo kung nasan yung kayamanan niya, pera niya. Ganun. Okay. Ganun lang. Naasunto rin sa inyo yun, tay? Oo, ang dami kong robbery. Pero robbery in ban yun. Ang dami kong asunto robbery in ban. Kinilabutan ako sa ito. Kinilabutan ako dito. Gapos lang. Gapos gang. So, hindi taga rito lahat yun. Iba-ibang lugar. Meron na rito, isa lang. Pero karamihan, Batang Tondo, Batang Paco, Batang Marikina. Puro mga kasama ko sa munting lupa yun. Pero ang malinaw dito tayo, lahat ng ginawa mong kasalanan na yun, napagbayaran mo sa loob. Oo. Kaya nga umabot ako ng 22 years eh. Okay. Binuno ko lahat yun. Ano sitwasyon nung tulugan niya? Bibigyan siya ng lugar ng pinaka-chief na ron sa brigada. Tuturo sa kanya kung saan siya matutulog, kung saan siya duty, kung sa buyon, bagong pasok, bagong dating, bagong arrival eh. Di ba? Kung ano trabaho niya. Pero pag may sinabi ka, kilala ka, kahit sa jail, o siga ka sa jail, ibigyan ka na importansya ron. Ganun yun tayo. Kahit bagong pasok ka lang. Pinaglaruan kayo sa loob, kaya kayo dumami ang talo. Ay, hindi pwede yun. Talagang nagustuhan ko to. Sa loob, ay siga ako pagdating sa loob. Bata pa ako. Namamalo ako ng bote sa ulo. Hindi pwede akong biruin. Wala nakakabiro sa akin. Kasi ang sabi nila, pag marami daw tato, mga pinaglalaroan lang daw. Hindi ba totoo yun? Sabi nila yun. Yung mga marang nakikita ko maraming tato. Ngayon, arts na yun eh. Pangkaraniwan na yun dahil nung araw, ang may tato talagang loko. Takot ang tao. Lalalam, tarantado ka. Ngayon, pangkaraniwan na tato. At tulad mo, writer tato. Di ba? Arts yan eh. Arts Diba? yan, Pero ang alam kasi ng mga tao dun, ang mga siga daw dun, walang tato. Totoo ba? Sila Boy Luna, may tattoo yun. Sila Gurang, sila Peralta Buang, sila Madam Buang, kung may tattoo yun. Sabi nilang nila yun. Pag wala kang tattoo, may pera ka, ang liit na kasunto mo. Yung iba, matagal na kasunto ang binubunuro dahil malaki asunto. Okay. Mabigat, no? Yung mga may tattoo pa nga sa mukha nung araw, di ba? Diyan yung dadating sinong round nung araw doon, Vilma Santos, matatato yung pangalan dito, may pera yun. Bayad yun tayo. Bayad yun, oh. Pag nakita ka ni Vilma, kaya Nora, pera yun. So yung mga tattoo na yan tayo, binabayaran din yan. Ay, walang bayad sa loob yan, hindi kape lang, magpapakape, sigarilyo lang. Oo nga, konsiderasyon na lang tayo, no? Habang tinatato ka, Konsuelo. sigarilyo. Tama. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi, kaya lang nakagano ang inmates ng araw sa kolonya, yung mga Bisaya, sa gutom yun. Sinusuplayin yun. Inililigawan din yun. Yung mga Manilaboy na nagutom. Yung tamad sa trabaho. Pagay mo, enkargado, gumaganon. Ganun yun. So hindi yun yung pinipwersa pagpasok. Ay, hindi totoo yun. Peligula lang yun. Yun nga eh. Kasi kung ano yung napapanood ng tao, yun na yung pinaniniwalaan nila. Peligula lang yun. Hindi totoo yun. Kaya kayo dapat na magpaliwanag sa kanila. Di ba? Sa buyon. Opo. Buyon yun. Kung tawagin ang comfort room doon, buyon. Nakakasama na yung ligo doon, tae.
sa loob ng bilibid. Ngayon, may mga naka-duty ron. Yung mga bagong arrival, bagong pasok. Katulad sa deal, gano'n. Kung saan ka didistino, wala kang sinabi, wala kang pera, doon ka sa buyon. O yan, limpiesa ka. Yan sa bilibid. Kapormi sa deal, yung lakas ng tubig, yung dating ng tubig. Pero sa Muntinlupa, ganun-ganun doon, may oras ng tubig doon. May mga ganun na igiban, may oras ng tubig doon. And time building yun. Hindi mo rin pwede sayangin tubig Hindi yun. pwede sayang ang tubig yun. Takal, tay. Ikaw ba nakatikim ganyan? Ay, hindi pa. Pwede yung takal, alam mo, ang takal, yung may nang kasala talaga. Yung may kasalanan na mabigdata ka parusahan. Tapos minsan, yung ang parusa, yung nakabitin sa rehas, yun lang. Sa utang, o kaya away, gano'n. Ganun yung Yung matatakalan. yung kaya duckwalk, gano'n parusa. Okay. May sabit din pala sa rehas, no? May Meron, takal, may duckwalk, no? Marami rin pala kayong... Maraming parusa. Okay. Pagdating mo ng Muntinlupa, dadaan ka muna RGC. Reception Detention Cell. Sa medium, doon ka dadalhin. Susurihin ka kung sino ka, titignan ka, pati butas ang pet mo. Yeah. Ilang 2 buwan ka na nun, taka ka malilipat ng maximum. At sa maximum, brigada ka nung anong pangkat mo, karpitado ka na, buburahan ka sa RGC. Karpitado ka na, brigada mo, Sputnik. Tay, buti hindi ka nahatulan ng bitay ng mga panahon na yun. May bitay na. Maraming may bitay doon. Kaya lang, malaya rin yung ngayon. Panahon ni Aleo Santos, si Guyena, si Eduardo. Inabot doon. Dinaraw. May bitay na ron. Kaya lang, yung mukha ni harap ng presidente, lethal injection. Pero hindi ka nabigyan ng Hindi. bitay, hindi. Hindi pa nun. Wala pa nun. Okay lang. Doon, sa kausan ni Hubert yun. Saka sila, player namin ng Sputnik yun. Si Tony Boy, nagpalipat sa BCJ. Dati nga sa Manila po yun. Saka sila Junior De Guzman, yung ng Nebesia, Bimbong Rosolico, sa Juvenal. Sa YRC yun. Sa medium yun. Meron ka bang mensahe para sa mga kabataan dito sa paligid mo? Maraming matigas na ulo ng bata ngayon. Kabataan eh. Talaga naman. Pero nasa magulang na ikatitino ng mga bata. Nasa talagang pangaral, na nahirap makakulong. Nahirap abutin yung nabot namin. Hindi nila kaya yun. Ito sa kanila, magbibisyo kayo, kaya nyo. Tsaka, hindi nyo kaya yung nabot ko. Mahirap yun. Hindi nyo kaya yun. Kamusta yung pamilya mo, asawa mo, magulang mo nung panahon na nasa loob ka, tay? Ang nanay ko dumadalo sa akin yun, sa loob na 1 buwan, dumadalo sa akin yun. Minsan nga, birthday ko, dinalo ako noon. Nag-type pa nga ako na hospital ako. Sa maximum nakasama ko naging kasalo ko si Jun Trinidad. Yung pumatay si Alberto Alonso, Agent 69, Tony Bagyo. Diba? Kasalo ko sa hospital yun. Yung kakusan ni Eddie Fernandez, Lagalag. Yung asawa mo, tay, kamusta? Marami akong nag-asawa. Marami akong anak, iba-ibang lugar. Kasi nung araw, pag tatago ko, nakakapag-asawa ako. Kasi matikas ako nung araw eh. Pero nung panahon nakakulong ka, tay, kamusta sila? Hindi ka ba iniwan? Hindi. Pinag-asawa ko ng iba. Kasi matatagalan ako eh. Walang magsusustento. Nag-aaral tayo ang mga anak ko eh. Nag-asawa ka na, huwag mo na ako antayin. Matatagalan ako rito. Walang magsusustento sa mga anak ko. Ano yung kalimitang ginagawa nila pag buryong? Minsan naghihiwa. Tulad na ganyan, naghihiwa, papaandar. Minsan makikita mo sa buyon, may nakabitin. Papamatay. Dahil sa kalungkutan yun, tay. Sa asawa. Sa asawa, kumaliwa. Hindi kaya. Karamihan, ganun. Yung mga kakosa ko na kasama ko sa Muntinlupa, kahit sa Katarantaduhan, sa Laya, kumusta na kayo? Kung may buhay pa sa inyo, nakapareho ko. Sana magkita tayo. Yan, no? Pwede naman, tay. Kamusta ka ngayon? Okay lang. Maligaya na ako rito, natigil na ang bisyo ko.
Dati talagang talamak ako sa bisyo sa Cebu. Hanggang nabuhay ako, pumares ako, lumaya ako na iwaig. Nagdrive ako ng jeep. Sa bisyo lang napunta lahat. Kaya napunta ako rito, pamaging ko yung chairman dito, napigilan yung bisyo ko. Gagalit sa akin yan pag naulit-ulit yun. Mas masarap ba ang pamumuhay ng nasa tuwid tayo? Matino. Kahit wala kang pera, o nigaya ka. Hindi ka mo anong araw, namimigay ko lang ang pera, bali wala sa akin ang pera. Kasi lahat ko nang galing sa masama eh. Diba? Tay, maraming salamat talaga sa pagpapaulak mo sa akin. Sa rin, Tol, maraming salamat din. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bocho, kay Tatay, pagpalain po kayo nawa ng pong may kapal. Peace out!